Pahapong ito sa inyong lahat. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga at masayang buhay sa ikalawang araw na ika-15 taon ng ating gawain. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa kanyang mga anak na sa kanya ay nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Amen. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ang ipinagkaloob po sa akin bilang ating pong pagninilayang tema ay ang salitang sandali lang po na panindigan at magpakatatag. Panindigan. Panindigan at panindigan magpakatatag. Magpakatatag. Panindigan, magpakatatag. Tayong mga tao, mga kapatid, mayroon tayong mga salita na hindi nagmumula sa puso, hindi nagmumula sa diwa, at tayo naman ay may sinasabing, ito'y bulaklak lamang ng dila. Sa sandaling tayo'y magsalita, na higit sa lahat sa pangkabanalan, ito po ay ating panindigan at ating pong nakalimutan ko ata. At magpakatatag. Kasi po, nasupresa po ako nung makita ko po, ako po walang facilitator. Kaya humihingi po ako ng paumanhin. Sa banal na dambana pong ito, akin pong nasilayan ang mga mga alagad na nauna sa akin, na pinanghuhugutan ko ng lakas. Ang tema pong ito, sa kanila ay aking nasilayan, may paninindigan sila at mayroon po silang at nagpapakatatag po sa lahat ng mga gawain sa pangkabanalan. Para higit pong lumawak ang ating pong tema, akin pong tatawagin ang isa sa mga alagad na pinanghuhugutan ko ng lakas, kung kaya hanggang sa mga sandaling ito, sa tuwin na ako'y narito sa araw-araw na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat, ika nga po, ang mga dating alagad na narito na akin na pong inabutan, sa kanila ko po nakuha ang lahat kung bakit ako'y naging matatag. Kaya tinatawagan ko po, palakpak po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Beth Chico. Salamat aming dakilang Ama. Sabi nga po ng kapatid ko ay ikalawang araw ng panibagong taon ng mahal na Apo Kunching bilang banal na espiritu upang gamitin dito sa mundo ang mga sapagkat tunay nga po na ang inyong espiritu ay hindi maaaring padaluyin sa hayop. Hindi maaaring padaluyin sa puno o sa anumang halaman, kundi ang Ama ay gagamit ng tao na makasalita, may sapat na kaisipan upang ang kanyang mga salita ay ihayag sa bawat anak niya na minamahal niya. Kaya mapalad po kami, Ama, nakakili mo upang bahagina ng mga salita mo sa araw na ito upang ay kantot ko. Pinalitan ko na.
Hello, Maites. Ang tema po ng ating kapatid ay medyo may kalaliman na po, ano? Kasi hindi na po basta pagtanggap eh. Dapat, yung tinanggap mo, panindigan mo na. At sa paninindigan natin, kailangan ng pagiging matatag. Kaya ang tema po niya ay paninindigan at pagpapakatatag. Yun po yung dalawang sangkap upang matamo po natin ang mas malalim na pananampalataya. Kahapon po, kung narinig niyo po ang pagbabahagi ni Mother na sinabi niya na sa taong ito, simula kahapon at nung mga nagdaang mga araw bago yung anibersaryo, ang mga pahayag ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay medyo mayroon ng kalaliman na kailangan na po talaga natin yung tinatawag na personal na refleksyon upang higit po nating maramdaman kung ano yung mga salitang ipinahatid sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ang paninindigan po ay kailangan nating tanggapin. Hindi po tayo maaaring manindigan nang wala tayong tinatanggap. Amen? At anuman ang ating tinanggap, panindigan natin. Halimbawa po, sa lengguwahe ng tao dito sa mundo, pinili mo na mag-asawa ka. Hindi po ba, mga lalaki? Kayo naman po yung namumuwersa sa amin para mapangasawa namin kayo Hindi po, joke lang po yun. Talaga pong iyon tinatawag po na walang pikutan, walang tutukan ng baril, ano? Yung shotgun marriage na tinatawag. Wala pong ganon. Kundi, ito po ay desisyon ng dalawang taong nagmamahalan. Amen po ba? Desisyon ng babae, desisyon ng lalaki. At kung nagdesisyon kayong pareho, dapat yung desisyon ninyo panindigan. Whatever happens. Sabi nga po ng pare, kailangan magsama tayo sa hirap at ginhawa, sa lungkot at dusa. Walang makapaghihiwalay till death do us part. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung ganun po ang nagaganap sa pagitan ng tao at another tao, lalo pong higit sa relasyon ng Panginoon at ng tao. Pag tinanggap mo siya, panindigan mo na. Huwag ka nang patangay sa mga nangyayari sa sanlibutan mo. Kasi nga po ganito po yun Pagka tinanggap mo ang Panginoon at nanindigan ka ng pagtanggap sa Kanya, meron pong malulungkot 100% merong malulungkot. Pag tinanggap mo ang Panginoon at nanindigan ka sa pagtanggap sa Kanya, merong malulungkot. Sino yun? Ang ating banal na espiritu. Ang ating banal na espiritu ay malulungkot. Sino pa po sa palagay? Halimbawa, tinanggap mo na yung banal na espiritu. Nanindigan ka na. Tinanggap mo na. Merong malulungkot doon sa pagtanggap mo sa banal na espiritu. Sino yun? Yun, tama. Sino yung kalaban? Yung demonyo. Malulungkot siya. Kasi sasabihin niya, bakit nagkaganon? Nabaliktad ang pangyayari. Noon akin ka. Ba't ka nagpunta doon sa dambana na yun? Ba't nagpunta ka sa Apo Kunching na yun? Ngayon hindi ka na akin, sa kanya ka na. Kaya lungkot na lungkot ang demonyo. Amen po. Kaya ang demonyo, sa paninindigan mo kikilos siya. Gagawa siya ng kaparaanan upang ikaw ay muling magbalik sa kanya. Amen? Tama po ba sinasabi ko? Naranasan niyo po ba yun na habang lumalapit kayo sa Panginoon, bakit dumadami yung mga, sabi na nating pagsubok? Sa lengguwahe ng tao, pagsubok. Sa lengguwahe ng alagad, hindi daw po pagsubok yun, pagdalisay. Pag po ganun ang nagaganap sa buhay natin, kikilos ang demonyo para ikaw ay muling mahatak niya. Halimbawa, mga simpleng halimbawa. Ako, montik na po akong naakay ng demonyo kaninang mga 10:30. Sabi ko po, naku, mukhang mahirap sumakay ngayon, hindi pa naman pupunta sila Tita Bioli. Wala akong sasakyan, magkukommute ako. Sigurado ka akong mahirap sumakay at mamaya, mahirap na ring umuwi dahil ang mga tao ay abalang-abala.
abalang-abala dun sa paglilinis ng mga puntod, dun sa mga namatay na. Kaya parang nakikinig, para sa akin pinapakita ng demonyo na pag uwi mo matatraffic ka. Pag uwi mo, naku, dun sa may lugar ng Montessori na yon hanggang dun sa papuntang Baliwag, napakasikip ng trapiko. Kaya sabi ko, hindi na muna ako pupunta kasi baka nga matraffic mamaya. Pero naghari po siya. Nanindigan ako, pinaghari ko siya. Sabi ko po, text ko nga si Tita Grace. Pag si Tita Grace sumagot na pupunta kami, pupunta ako. Kasi meron akong masasakyan. Ma-traffic man ako, okay lang, hindi mainit. Unlike kung magko-commute ako, matatraffic ako sa tricycle, napakainit po ngayon, hindi po ba? Ngayon masarap yung hangin, pero mamaya po, mainit na po. Alam niyo po, yun po yung nasa kaisipan ko. Pag sumagot si Tita Grace, iyon yung sign sa akin ni God na, Elizabeth, tanggalin mo yung katamaran mo, alisin mo yung nasa isip mo, inaagaw ka ng kalaban ko. Pinabatid po sa akin, sumagot agad si Tita Grace. Palagay ko po yung pong si Julian po yung sumagot. Sabi, opo, pupunta po kami. Kaya yun po, tumayo ako, gumayak ako, nagbihis ako, nagpunta ako kila Tita Grace na tinext pa sa akin, alas 12 po tayo aalis, alas 12, lucky number ko po yun eh. Kasi po yung suma ng 12, 3. Paborito ko po yung 3 bilang tanda ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, purihin ng Ama. Hindi ako naagaw, nanindigan ako, kaya ako ay nandirito. Yun po yung sinasabi ko na kailangan natin ng paninindigan. Marami pong mga kaparaanan upang maagaw tayo ng demonyo dun sa pinapanindigan natin. Pero meron po tayong sandata dyan para hindi po tayo maagaw ng ating kalaban. Sa palagay niyo po, ano po yung pinakamabisang sandata? Dynamite ba? Hindi. Nuclear bomb ba? Hindi rin. 45 ba? Hindi. Armalite ba? Hindi rin. Ano yung pinakamabisang sandata upang hindi tayo maagaw ng kalaban? Naku, marami na silang natututunan. Tama! Ang tangi nating sandata upang tayo hindi maagaw ng kalaban at tayo lubos sa manindigan ay ang ating mga panalangin. Pag medyo po natatangay na kayo ng kalaban, pumikit na po kayo. At ako po, simple lang eh. Hindi ko naman kailangan ng mahabang panalangin eh, para hingin ko ang saklolo ng Panginoon. Simple lang po yung panalangin ko, napakasimple. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Pakiulit nga po. Ayun, siya yun eh. Siya po yung yung si Divine Mercy eh. Yung King of Mercy. Pag po ako'y nasa ganun ng katatayuan or sitwasyon na malapit na akong maagaw ng kalaban, pipikit lang po ako. Alam niyo po, napaka-effective. Subukan niyo po. At yung pong sinasabi ko, kung naganap sa akin, magaganap din po sa inyo. Halimbawa po, sa mag-asawa, sabi ko nga po, manindigan sa pagiging mag-asawa. Subalit dumarating yung pagkakataon na nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan. Amen? Taas nga po ang kamay dito ng mag-asawang di kahit minsan talagang very smooth. Hindi nagtatalo, hindi nagkakasamaan ng loob. Pakitaas nga po ang kamay. Wala. Ay, siya po, may asawa pa po ba kayo? Meron pa po. Wala pala kayong asawa. Ano po, ang sabi ko po, siguro po nung nabubuhay, Okay. So, talaga po dumarating yung ganung pagkakataon na ako po sa dati kong buhay, masyado po akong palapatol. Pag medyo hindi na kami nagkaunawaan, ako po yung sobrang tapang. Hindi po talaga ako nagpapatalo. Yan po yung ugaling binago sa akin ng Panginoon. Ako po yung tipo ng babae, sabi nga po sa akin ng asawa ko nung hindi pa ako napupunta dito, para daw akong Amazona sa tapang. Yun po yung description niya sa akin. Kasi nga po, hindi po pwedeng hindi ako pumatol sa hindi namin pagkakaunawaan. Alam niyo po, para daw po siyang tumama sa sweepstake. Bakit? Tumahimik na po ako. Kahit po meron kami hindi pagkakaunawaan, noon po talagang sobrang tapang ako, hindi po ako nagpapatalo. Pagka binato niya ako ng 3 salita, sa akin po 30. Time is 10 and time is 10. Ganun po ako katapang. Kaya po siya po yung unang nakinabang nang ako po'y makarating dito. Bakit po?
Ang laki daw po nung ibiniit ko. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At ganun pa man, talagang si demonyo ay pilit na sisingit. Pero may panlaban na po ako. Ang panlaban ko po, yun lang po. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Kung ayaw niyan tumahimik, tatahimik siya sigurado. Tatahimik at tatahimik siya sapagkat kikilos ang Panginoon upang patunayan ang kadakilaan niya. Kaya yung may mga asawa, pagka dumarating kayo sa punto na kayo medyo nagsisinghala na, hindi na nagkakaunawaan, huwag niyo na pong patulan. Tumahimik lang po kayong ganyan. Kasi po yung pananahimik ninyo, magtatakay asawa ninyo, ba't kayo tumahimik? Kasabay ng pananahimik nyo, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Napakabilis po ng kanyang pagsaklolo upang yung galit ninyo sa puso't kalooban, biglang-bigla po niyang papawiin. At pag napawi na po iyon, ayun po, babalik ang inyong sarap ng pagmamahalan at pagtitinginan. Mga kapatid, yun lang po ang gusto kong ipahatid sa inyo. Hindi po ganong kadali yung ikaw ay magpakatatag at manindigan. Pero sa Panginoon, hindi mahirap. Sapagkat batid ng Panginoon ang laman ng ating puso't kalooban. Kung batid ng Panginoon na talagang ikaw ay nagsusumikap sa bawat pagdaluyong ng demonyo upang tayo ay maagaw at masira ang ating katatagan, sigurado. Sabi nga po ng banal na Espiritu sa kanyang mensahe, ano po yung sinabi niya na kung mabilis yung hagibis, kung ang demonyo daw po ay hagibis ang pagdaluyong sa atin, mas mabilis daw po ang pagsaklolo ng ating Panginoon. Subukan po ninyo, magpakatapat tayo sa Panginoon. Subukan po nating makasunod sa kanyang kautusan. Magiging smooth sailing ang ating buhay. Kaya yung mukha mong dating simangot, iistrahin po yan ng Panginoon. Dati, nung wala ka pa dito, pagharap mo sa salamin, ba't ganun yung pilegis ko sa noo? Parang napakadami. Parang araw-araw dumadami. Alam niyo po, pag ang Panginoon ay kumilos na sa buhay ninyo dahil sa paninindigan, kaya pala niyang hadlangan ang pagtanda at pagkulubot ng ating mga muka. Amen? Kaya ba yung gawin ni Belo? Kaya ni Belo, pero malaki ang perang gugugulin mo. Sa Panginoon, wala kang gugugulin. Manindigan ka lang at magpakatatag. Sa lahat ng bagay, siya ang aayos sa buhay mo. Magandang umaga po at marami. Maraming salamat po, Tita Beth, sa napakaganda pagbabahagi at sa pagbibigay buhay sa ating tema. Mga kapatid, yamang rin lang narinig nyo ang pagbabahagi ng ating mahal na kapatid. Harinawa po, ito'y maging karagdagang pamumuhay bilang panampalataya sa bawat isa. Maraming salamat po ulit, Tita Beth. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad pa rin po. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na si Ofelia ng Santo Niño. Magandang umaga po. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat expect na magbabahagi po ako. Napakaganda po ng tema na ipinagkaloob sa ating kapatid na Kuya Lando na paninindigan at pagpapakatatag. Pawang katotohanan po bilang isang lingkod ng Diyos, napakahirap gawin yung kung bilang tao. Magagawa lamang po ng isang tao yun kung ikaw ay tuwirang kumilala sa Diyos, tumanggap ka sa Kanyang salita, at pangunguna po siya sa bawat isa sa atin. Nung una po, mahirap pong tuparin sapagkat bilang tao, maraming kailangan. Marami kang dapat gawin, lalo na po sa pamumuhay. Subalit, nung pong itinakda ng Ama, na ako'y maglingkod sa dakong ito.
kaalinsabay po no ng pagsuko mo sa Kanya. Bilang tao, mahirap po. Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi po ako maghahanap buhay, hindi ko po kayang buhayin yung mga anak ko. Kaya sa tuwina po, yun po ang nagpapatatag sa aking pananampalataya. Simula po nung nadako po ako sa dakong ito, napakalaking bahagi po sa aking buhay. Sapagkat natutunan ko pong magpatatag sa Panginoon. Natutunan ko po kung papaano mabuhay na naaayon sa kalooban niya. Na sabi ko nga po, kung di po ako nadako sa dakong ito, papaano po ako lalaban sa bawat hamon na nagdaraanan ko sa kasalukuyan. Sa tuwina po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat pinatatag niya po ako. Nasabi ko nga po sa aking pamilya, nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat kung sa sarili ko lamang po, hindi ko po kaya. Hindi ko kayang tumupad bilang tao. Kaya ang sabi ko sa kanila, ko sa Panginoon, hindi na po. Siya na po ang nangunguna sa akin. Bilang tao, mahirap sabihin, mahirap paniwalaan ang kapwa mo. Subalit batid ko po yung kamukha kong ka-Espiritu. Batid po kung ano ang ibig kong sabihin. Kaya sa tuwina po na yung pong pagbabahagi po ni Mother, hindi ko po kayang isiwalat dito sa harapan, subalit yung po ang nasa aking kalooban. Kaya sabi ko nga po sa Panginoon, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat bilang tao nga po, napakahirap. Subalit sa kalooban ng Ama, kapag pinauna mo siya sa buhay mo, walang mahirap. Kaya lang po mahirap kung ayaw mong sumuko sa Diyos. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming wala, maraming kulang. Subalit sabi ko nga po sa inyo, napakabuti po ng Diyos sapagkat sa lahat po ng kulang na yung pinupunan niya po. Ni minsan po hindi pinadama sa akin ng Panginoon kung ano yung kulang sa buhay ko. Sapagkat meron po siyang tunay na anghel na ibinigay sa akin. Sa tuwina po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Babahagi ko lamang po yung naganap kahapon. Hindi po ako nasakay kay Kuya Lando sapagkat sabi ko nga po sa inyo, nung pong hirangin po ako ng mahal na Apo sa kanyang katauhan, isa po sumasagi sa akin kaisipan na sa loob po ng 5 taon na pagpunta ko dito, alam ko po na hindi lang po ganun kadali ang maglingkod sa Diyos sapagkat bilang tao nga po maraming kailangan. Ang sabi ko po sa Panginoon, Ama, paano ako maglilingkod sa iyo? Isusuko ko ang aking hanap buhay. Maliliit pa po yung aking mga anak. Kung di ko gagawin ito, paano silang mabubuhay? Bilang tao po, napakahirap. Sabalit sabi ko nga po sa inyo, sa bawat araw na nandirito ako, lahat po ng katanungan sa aking buhay, sinasagot po ng ating Panginoon. Nung pong hirangin po ako ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kung ang aking kapwa alagad, ganun po ang pagmimithi nila na magsuot ng uniforme. Ganun naman po ang tanggi ko. Bakit po? Sabi ko nga po sa mahal na Apo, Mahal na Apo, masaya na po ako kung ano yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Tama na po iyon.
nakakaganap po ako, hindi man po dito sa dambana. Subalit sabi po ng mahal na apo, hindi anak. Pag tinakda na ng ama, magsusuot ka ng uniforme ng mga alagad. Sa bawat araw po na nandun po ako sa aming tahanan, iniisip ko pong mabuti kung papaano ko po tatanggapin. Subalit nung itinakda na po ng ama, nandun na po hindi po ako makakali. Mag-iwan po ang aking trabaho, hindi na po matapos. Tapos po hindi na po ako makakali na, hindi po ako makatulog. Nung pong itinakda ng ama na pagsuotin ako ng uniforme, bagamat nung pong i-bless po ako ng mahal na apo, hindi pa po ako nakasuot sapagkat hindi po ako agad nakapagpagawa dahil nga po, hindi ko po kayang tanggapin sa una. Ang sabi ko po sa Panginoon, yamang pinahintulot mo sa akin ito, ikaw na po ang gumawa ng paraan kung papaano po ako makakatupad sa kalooban mo. Batid mo na isusuko ko ang lahat, maging ang aking pamilya. Nawa po paunawa mo sa kanila kung ano yung tinanggap ko. Maging alam mo naman po na hindi po ako makakapunta dito sa dambana mo kung wala po ako masasakyan sapagkat nasabay na nga po yung may pasok na po sa eskwela yung tatang ko po na nagse-service po ng mga apo. Nung pagkahirang po sa akin ng mahal na apo, nung umuwi na po kami, nandiyan pa lang po kami sa harapan, dumapit po si Kuya Lando. Sabi niya, pero kapag wala kang masasakyan, sabihin mo kaagad sa akin. Bibigyan kita ng lugar sa akin, tricycle, kahit na marami akong dala. Hindi man po nila nakikita sa akin na galak ang aking puso. Pagdating ko po ng tahanan, andun po yung naluluha ako sa galak. Sapagkat sa bawat kahihilingan po na hinihingi ko sa Panginoon, agad po may katugunan siya. Ang sabi ko sa aking sarili, yaman tinanggap ko to, kailangan ko nang magpakatatag. Kailangan kong manindigan, sapagkat hindi naman tao ang nanghirang sa akin, kundi ang ating Panginoon. Hanggang po sa, siyempre po, nakikita ko yung aking mga kapwa-alagad. Doon pong nagpunta po kami ng aking inda sa SM. Dahil Mother's Day po nun. Mayroon pong isang damit na nakita yung aking inda. Na sabi nga niya, dahil po nakakapunta din po sila dito, meron pong isang damit na nakita. Ang sabi niya, alagad ka Eka, doon dapat ganito na Eka ay sinusuot mo. Hinila ko po yung aking inda. Sabi ko, hindi natin kaya dahil mahal. Alam niyo po, nung pong kinabukasan, yung pong damit na itinuro ng inda ko doon sa SM, kinabukasan po na nagpunta po kami dito, meron pong isang anghel, di ko man po sambitin ang pangalan, alam ko po na alam niya kung sino siya. May binigay po siya sa akin na 2 blouse. Napakaganda po. Kaya sa bawat paglilingkod ko sa Panginoon, yun ang nagpapatatag sa akin dahil ang sabi nga ng Panginoon, kahit kailan, kung ano man yung kakulangan mo, ako ang magpupuno. Kaya doon po ako tumatatag sa bawat mensahe ng mahal na Apo Kunching. Yun ang pinananabigyan ko sa tuwina, maging ang mga nagbabahagi sa harapan, sapagkat napakalaking bahagi nga po sa aking buhay na sa bawat araw kailangan kong manindigan mula sa ating Panginoon. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang binabalik ko sa tuwina sa Kanya, maging sa mga anghel na isinugo niya, sa mag-asawang Kuya Lando at Ate Iska. Di ko man maibalik kung ano man ang binibigay nila sa akin. Alam ko, darating ang takda. Ibibigay sa akin ng Ama
yung kalayaan, kung ano man yung pinagdaraanan ko sa araw na ito. Alam ko makakaganti po ako sa kanila, hindi man maging sapat sa ibinibigay nila sa akin. Kaya sa tuwing na po, papurit pasasalamat po sa Panginoon ang ibinabalik ko sa Kanya. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa napakagandang pagbabahagi. Mga kapatid, katotohanan ang tinura ng ating kapatid na Opel, sapagkat lingid po sa inyong kaalaman, kababaryo ko po siya, at nasilayang ko po sa kanya kung gaano siya pong makipaglaban sa mga pagdadalisay na umabot sa kanya, at kung paano rin siyang lumaban at kung bakit siya naging matatag. Sapagkat ang ating kapatid na yaan, simulat sa pulpa lamang madako sa banal na dambanang ito, mayroon po siyang isang anak na dinala rito, na kung inyo pong titingnan ay talaga nang wala na pong halos buhay. Maitim na po ang mga kuko, maitim na po ang labi. Subalit, buhay na buhay ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos Amang Dakila. Sa mga taong ginamit ng ating Diyos Amang Dakila sa mga alagad, isa na po rito ang ating kapatid na Per at ang ating kapatid pong si Josie. Marami pong mga alagad ang nagtulong-tulong kung kaya naisalba ang buhay ng ating kapatid na si Opelia. Kaya po, hanggang doon na lamang po ang kanyang ang pagkilala sa ating Panginoon. Halos araw-araw nga po, siya po ay naririto na. At sa katunayan nga po, sa kanyang mga tinuran, kung hindi po sa ating Panginoon, na hipuin ang aming puso, ng aking kabiyak ng puso, at kung sa dating buhay. Kasi po noong araw, sa unang buhay ko, ay makasarili po ako. Subalit na ako madako sa banal ng banang ito, ay natuto po akong makapagkumbaba. Natuto po akong umanawa sa aking kapwa. Kaya mahal na kapatid, sinuwag ka sa aking magpasalamat, kundi sa ating Diyos Amang Dakila. Yamang ikaw'y tinawag at hinirang ng ating Panginoon bilang kanyang alagad o tagasunod, magpakatatag ka sa iyong kalagayan. Sapagkat sa iyong kalagayan, ang buhay na walang hanggan ay iyong tatamuhin. Maraming salamat po muli. Ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang Diyos na ay ang ating pong kapatid na Tita Mirna, na maghahandog po ng awit para sa ating Panginoon. Purihin ka, Ama. Pagpapakatatag at paninindigan. Narinig ko yung huling kataga mo, kapatid. Ipakipaglaban natin ang ating nakamtan mula sa Diyos, sapagkat nariyan ang Panginoon, huwag kang mangamba. Sa ating lahat, huwag tayong mangamba, may Diyos na tutulong sa atin. Panindigan natin ang nakilala nating Diyos na buhay. Huwag kang mangamba. Huwag po tayong mangamba. Salamat po sa Diyos, sa tuwing walang pangamba, at sa puso ko'y naroon ang pananabik na maalayan siya. Salamat po, Panginoon. Salamat, anak, sa pagdamang binigay sa inyo. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta.
sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ay ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ay mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ay mahalaga
aking mga mata, minamahal kita. Mahal kita. Salamat po, Ama. Tita, maraming salamat sa napakagandang yung inawit para sa ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin, iti po simulat siya po nang ako'y matuntong sa banal na dambanang ito. Sa kanyo ko po nasilayan ang magandang gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya, ito po ay isa rin sa mga alagad na pinanghuhugutan ko ng lakas sa aking pananampalataya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Mami Marisa. Salamat po, Ama. Nagmamadali po ako. Siguro po takda na para ihayag ko po yung katotohanan na aking nakamtan sa dakong ito, na yung pananabik na kapagbahagi sa araw na ito, sa ikalawang araw ng maglalabing 5 taon ng ating mahal na Apo Kunching, 3 days bago maganap ang anibersaryo, alam ko po na ako'y gising na gising ang akdiwa. At nung oras po na yon ay lagpas po ng 3:00. Ito po ay una ko pong ibabahagi sa inyo upang pahalagahan po ninyo. Kung paniniwalaan nyo, salamat. At kung hindi naman din, salamat. Subalit alam ko po na lahat ng umuukol ng oras sa dakong ito, alam kong mahalaga ang Diyos sa buhay nyo. Amen po ba yon? 3 days bago mag-anniversary, yung madaling araw nga po, malinaw na malinaw sa aking balintataw, sa puso ko, kung paano ang ating Panginoon ay nagpadama. At ang mukha na nakita ko po, nakasuot siya ng sutana, ay ang ating mahal na Apo Kunching, na ang pasubali niya ito, anak, tandaan mo, masdan mo ako sa oras na ito, sabi niya. Kung paano ang kaputian ng sutana na sa tuwina ay nasisilayan mo sa katawan ni Constancia, na kung magninilay ang lahat, mula sa simula ang mga sutanang ito'y hindi naluluma. Anak, yan ang patutuo ko sa iyo. Sa kasuotang sutana, ako na mismo yaon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya, yung 3 araw po na yon, napakahalaga po sa akin. Sabi ko sa mahal na Apo, sinabi ko lang po sa kanya kahapon, sapagkat nagkaroon pa po ng kaganapan, mismo po ng 27 ng madaling araw, gising po ako ng 3:00, nagdadasal, tinawagan po ako ni Kuya Caps, ni Pangulo, ni kapatid na Onyo po, sapagkat may sinabi po sa akin. Sa telepono, okay lang kami mag-usap. Subalit naroon po yung udyok ng puso ko na gusto kong pumunta sa dakong ito. Sa kabila ng may inaalagaan akong bata, sadya pong ipinagkaloob ng Diyos sapagkat sabi ko po sa Ama, kung kalooban mo po na tumungo ako, gusto ko magmano sa inyo, sabi ko po gano'n, gusto ko po magmano. Hanggang nakikita ko po yung mukha ni kapatid na Onyo, sabi ko, pasya lang po sila sapagkat nagpe-prepare po sila ng pagkain. Yun po, nakarating po ako siguro mga 4:00, nag-usap po kami. At instead na uuwi, iniisip ko po na baka magutom yung aking alaga, pinadedi ko lang po. At baka magising, umiyak. Sabi ko kay kapatid na Pearl, bantayan mo muna, hindi yan magigising, kasi busog. Hanggang sabi ko, kapatid na Onyo, uwi na ako kasi mamaya mayroon na tayong okasyon. Subalit hindi po, sa isip ko po, tutungo ako dito, magmamano ako. Pinakikita po sa akin balintataw na maaabutan ko po ang mahal na Apo Kunching nagmemensahe. Buhay ang Diyos. Hindi po ako nabigo. Sapagkat yung udyok sa puso ko na tumungo sa dakong ito para magmano, noong oras na dumating po ako, nagmemensahe po siya. Diyan, mismo sa labas.
Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At, siyempre po, yung ugnayan po ng bawat isa sa ating Panginoon, may mga sekreto kayo eh. Amen? Sekreto na, kung ano yung pinahayag sa'yo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Amen po ba yun? Sa akin po yun. At maaari ding maganap sa inyo. At doon po nagkaroon ng linaw lahat. Kaya ko po ito inuulat sa inyo upang pahalagaan niyo po na kung inyo pong mapapansin, ang nangangalaga po ng sutana na ating mahal na Apo Kunching ay ang katauhan po ng Nanay Myrna na hindi siya bilang tao din. Kung paano po niyang pinangangalagaan ng sutana. At ang sutana na yan, kung masisilayan niyo po, hindi po siya nangungutim, hindi siya nangingitim, kundi nanatili ang kaputian, ang kalinisan ng ating Panginoon bilang Espiritu na ipinagkaloob sa ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kitang-kita ko po, matangkad po siya. At nung tumingala po ako, ang mukha po niya, Apo, ng ating mahal na Apo ang aking nakita. Kaya sobrang halos lumabas yung galak sa yung puso ko sa aking dibdib, sa galak. Sabi ko kay kapatid na Pearl, bawat may nasisilayan ako, wala akong patotoo na testigo, kundi siya. Sabi ko, bakit nagpakita sa akin ang ating Panginoon, nakasutana, matangkad, pero ang mukha, ang ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, paninindigan at katatagan, simple lang. Bakit ko unang binahagi yon? Nagpakilala ang Diyos sa akin sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching. Hindi tao ang aking pinanindigan, kundi ang Diyos na totoo, na malawak ang kapangyarihan at may magagawa sa'yo. Amen po ba yon? At katatagan, hindi rin po tao ang nagpapatatag sa amin, kundi ang Diyos na totoo na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa dakong ito ay aming nasumpungan upang ang katatagan, ang paninindigan, anuman ang kaganapan, kailangang huwag susuko sapagkat kapag sumuko ka, talo ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, kayo rin, may karamdaman kayo, nagaganap sa amin yan. Nawawalan kayo, nagaganap din po sa amin. Nagkakaproblema kayo, nagaganap din sa amin. Ang kaibahan lang, marunong magdala ang Diyos sa mga anak ng Diyos at hindi halata kung ano ang dinadala ng bawat isa. Nawa po, tayong lahat ay magtibay, panindigan po natin. Ang Diyos ay buhay, maging matatag tayo na ipaglaban ang kanyang katotohanan sapagkat ang kanyang katotohanan ngayon at kailanman ay mananatiling katotohanan. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat po sa inyong napakagandang pagbabahagi at maraming salamat din po sa lahat ng nagsipagbahagi. Tayo po itumayo.